Sa mga nakisama po sa atin at nakilahok sa ating pong 7-day prayer and fasting, kamusta po? Kamusta po ang inyo pong ah, inyo pong linggo? Ayan. Kamusta po? May mga kabataan pong sumama sa atin. Maraming salamat po sa nagbigay ng mais. Alam niyo po, lalo na po sa ano po namin, sa physical na katawan, hindi madali na mag prayer and fasting. Sabi nga, fasting mismo. Sabi nga, yung pag, sa umaga po kasi ay, sino po dito yung mga mahilig magkape sa umaga? Yung pagka umaga po, hinahanap po yung kape, pero Lord, ikaw muna ang hanapin ko. Di ba po, ganon. And alam niyo po, mga kapatid, mamaya po ay, ngayon po, natapos na po natin ang ating pong prayer and fasting. Palapakan po natin ang Panginoon. Nawa po, hindi lamang po tayo nag-skip ng meal, kundi binasa po natin yung devotion po. Sino pong nakakabasa ng devotion po sa sa ating pong GC? Ano po yun? English, tapos mayroon din pong Tagalog. Huwag niyo lang po kayo magiling ng Taglish. Mahirap pong, mahirap pong gawin. So, yun lang po muna. English at Tagalog po. At nawa po ay, kung tatanungin ko kayo mamaya, lumapit ako, anong day yung pinaka nagustuhan mong devotion? Diba? May sasagot po kaya tayo? Sino po dito? Day 6. Sino po nakakalala nung kahapon? Maganda yung kahapon na pinag-aralan po natin. But for now, mga kapatid, ay pag-uusapan po natin ang binasa po kanina ng ating kapatid na si Sister Divine, na matatagpuan po sa Acts chapter 1, verse 1 to 11. Kung bubuksan niyo po ang inyong mga Biblia, hindi naman po siya ganun kahaba kung relative doon sa mga susunod po nating mga pag-aaralan. So ito medyo maikli pa po ito. So sabihin mo sa katabi mo, mag-focus ka. Yan, mag-focus ka. Sige po, sabihin nyo. Kasi medyo mahaba po yung pag-uusapan po natin ngayong umaga. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Between the Promise and the Mission. Next slide po. May mga partikular na sitwasyon po sa ating mga buhay, yung tinatawag pong in-between moments. Yung mga pagkatapos mong graduate, nangyari ng college, and then bago ka makahanap ng trabaho, yan yung mga in-between moments eh. O kaya naman kapag naghihintay ka sa iyong kasama na sinabing on the way na, pero ayun po pala, nagtutoothbrush pa lang po, no? O kaya naliligo pa lang, o kaya kakabangon pa lang sa kama, mga in-between moments na kung saan there are full of uncertainty na tinatawag. Sabi po dito, yung last day mo sa work, papunta dun sa bago mong trabaho, o minsan naman kapag ka umalis yung mahal mo sa buhay, di ba? Sino po dito yung kapag ka, ako po may po ako parang medyo na-awkwardan ako, kunyari po, ganito, magkakasama po yung mga magkakaibigan, o magkaka-churchmate, then nagpaalam po kayo sa isa't isa, magkakasalubong pa po ulit kayo, tapos magpapaalam po ulit kayo, parang po ako dun na-awkwardan po ako Yung mga in-between moments po, like the time between waiting and sending, at dito nga po sa Book of Acts, yung in-between moment, minsan po ay uncomfortable o hindi komportable. Hindi pa tapos, pero hindi pa rin nagsisimula. Andun po sila sa moment na yon, na si Jesus nag-resurrect, si Jesus nagtuturo sa kanila, at may gagawin po silang mission. And that is Acts chapter 1, verse 1 to 11. Ang ating pong Panginoong Jesus, during that time, He has risen from the dead. Siya po ay nabuhay na magmuli mula sa mga patay. At nag-appear po siya 40 days. Sabi po ng Acts chapter 1, verse 1 to 11, nauuna po yung slide po natin, answers one crucial question for every believer and every church. Ano po daw yung gagawin po natin kung si Jesus ay wala na dito sa lupa physically, pero yung kanyang misyon per se ay hindi pa nagtatapos. Yung kanyang mission particular ay nagtapos na, yung kanyang
pagkapako doon sa krus ng Kalbaryo hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, but the mission of spreading the gospel ay hindi pa nagtatapos. Sabi po dyan, in Acts chapter 1 verse 1, kung babasahin niyo po sa English, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began. Ang keyword po ay began. Okay po? Ang keyword ay began. At ang sumulat po ng Book of Acts, sino pong nakakilala, bukod po sa mga teacher po natin, sino pong nakakilala ng sumulat ng Book of Acts? Yung author ng Book of Acts? Si Luke. Thank you po sa sumagot. Kaya sabi niya, in my former book, ibig sabihin, the Gospel of Luke. O yun po yung former book na sinasabi niya. Sa aking naunang aklat, yung Book of Luke or the Gospel of Luke, mga kapatid, ayun po yung pinasimulan ng ating Panginoong Yesus. At yung Book of Acts, yung aklat na mga gawa, ito po yung mga pinagpapatuloy ni Yesus sa pamamagitan po ng iglesia. Kaya titignan po natin, mga kapatid, dito po sa ating pag-uusapan, ano ba yung ginawa at gagawin pa ng mga disipulo ng church pagkatapos si Jesus po ay umakyat muli sa langit. Tignan po natin. Una po sa lahat, mga kapatid, ang sabi po ay prepare. Sabi nyo nga po, prepare. Jesus prepares His people before He sends them. Nung pagka-resurrect po ni Jesus, hindi lamang po siya nagpakita sa mga disciples and nag-say ng, hi, hello, hindi lang po siya nag-ganon. Sa loob po ng 40 days, siya po ay prepare niya po yung mga disciples. Nagturo po siya sa mga disipulo. Tingnan po natin yung mga gawa, 1 hanggang 5. Sa aking unang aklat ay isinalaysay ko, ang ibig sabihin po nun, yung Gospel of Luke. At itinuro ni Jesus sa pasimula, hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Kung sa English titignan po natin, kanina kahit sa Tagalog binanggit po yung mahal kong Teopilo, or sa English, Theophilus. Sabi po nila, yung Theophilus na ito, 3 bagay po ang pwedeng maging interpretasyon. Maaaring siya isang mananampalataya na nangangailangan po ng instruction ng lahat ng ginawa ng ating Panginoon at ng mga disipulo, o maaaring isa po siyang Roman official, high official na binibrief or sinasabihan po ni Lucas patungkol sa istorya or history ng Christianity. Or, ang pangatlo pong interpretasyon ay yung symbolic meaning po ng word na Theophilus. Pag sinabi pong Theophilus, Theo, meaning God, and Philos comes from the word Philia or Philia, means God lover. Sa lahat po ng umiibig sa ating Panginoong Diyos. Patungkol ang aklat po na ito. At kung titignan po natin, si Jesus po ay hindi lang siya nagpakita sa isang tao, 2 tao. Sino po yung mga nakakilala dito kung kani-kanino nagpakita ang ating Panginoong Hesus sa Book of John, sa Book of Acts? Sino po yung mga pinag-anohan niya? Sino pa? Si Tomas? Di ba po? Alam po natin yan. Pero alam niyo po ba, ito po trivia lang po baka nabasa niyo na rin sa Bible. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 6, nakita po siya ng more than 500 people. Ang alam ko po parang mga 520 to be exact, mga ganun eh. Pero more than 500 people ang nakita sa kanya after niyang mabuhay na magmuli. Ibig sabihin, marami po yung nakita sa kanya, hindi lang parang corroborated ng isang tao, 2 tao, kundi ng maraming tao, daan-daan. At still, sabi po, yung mga yon na nakakita sa kanya, 25 years after, ay namit pa ni Paul in his ministry.
Next slide po. Sabi po ng verse 4, samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sabi ni Lord, wait lang kayo. Okay? Sa halip, hintayin nyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Wala pa po yung banal na Espiritu sa kanila. Yung idea po kasi during the Old Testament, ang banal na Espiritu po, mga kapatid, ay pumupunta o nag-i-indwell, nananahan sa isang tao and then umaalis din po. Hindi po siya permanenteng nakakasama ng mga pinili ng Diyos. Pero this time, magkakaroon ng parang grand inauguration ang banal na Espiritu, na kung saan siya po ay permanente pong mananahan sa puso o sa katawan ng isang apostol, disipulo o tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman po, ang core idea po dito, bago po ang mission, comes formation. Finorm po muna ng Panginoon yung mga disciples before po sila sinend out. Kumbaga, prepare po muna sila, mga kapatid. Next slide po. Ang sabi po dito, at verse 3, after his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. Pinakita niya na talagang siya ay nabuhay na magmuli. And in 40 days, Jesus appeared to them, nagpakita po siya. Kumain din po siyang kasama ng mga alagad. Tinuro niya po ang banal na kasulatan and the kingdom of God. At very significant po, mga kapatid, ang 40 days. Bakit po, mga kapatid? Ang 40 days, it often represents preparation. Tandaan po natin yan, ha? In the Bible, 40 often represents preparation. Symbolic number po yan, yung 40. Si Moses, di ko po matandaan, baka 2 or 3 beses na 40 days and 40 nights doon po sa Mount Sinai. Si Elijah po, in the wilderness, kung ano nyo po, sa Mount, nung bumiyahe po siya sa Mount Horeb, 40 days and 40 nights din po yon. At ang kwento po nun, mga kapatid, kung may mga makakaalala po sa inyo, after niya pong labanan yung mga propeta ni Baal, doon sa Mount Carmel, sa mga nakabasa na po, nilabanan niya po kumbaga sinubok niya po kung ito bang mga to talagang sinugo ng Diyos bilang siya 1 versus 850 na mga propeta ni Baal. Ang challenge lang po doon sa mga propeta, kailangan yung altar ay magkaroon ng apoy nang hindi nyo sinisilaban, hindi nyo sinisindihan. Hindi po nagawa kung ano-ano pong ginawa ng mga propeta, hanggang sa umiyak na sila, tumangis, hanggang sa sinusugatan po nila yung kanilang mga sarili, hanggang sa magdugo po sila, pero wala pong dumating na apoy. Nung nanalangin po si Elijah, at ito pa po, bago siya manalangin, nasabi niya, basain nyo yung altar. Hanggang sa binasa po nila, mga 3 o 4 po na kumbaga sa atin, mga timba, mga banga, ay napuno po ng tubig yung paligid. Pinalagyan niya ng kanal eh. Pero kahit basang-basa po yun, nung dumating yung apoy ng Panginoon, natupok po, natunaw yung kumbaga, nalusaw yung tubig, lahat. At pinakita niya po doon na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay si Yahweh. Ngayon, si Jezebel po, yung queen during that time ay dahil sa sobrang galit niya, napahiya ang Diyosa nila, hinabol po siya ngayon. Gusto po siyang patayin. Tumakbo po ngayon si Elijah sa wilderness. Sa pagtakbo niya po, sobrang takot niya, sobrang depressed niya, sabi niya, nanalangin po talaga siya na gusto niya nang mamatay. And then nakatulog po siya. Sa mga may alam sa kwento, nakatulog po siya sa isang puno, sa lilim ng isang puno, tapos may tumapik sa kanya na 2 beses, anghel ng Panginoon. Binigyan po siya ng pagkain. Binigyan po siya ng pagkain. Alam niyo, sabi ko,
Minsan, pag kami na-depress, kailangan mo lang i-treat sa sa Jollibee. Hindi po. Pero, di ba, binigyan po siya ng pagkain, kumain po siya, and after that, 40 days, naglakad po siya sa Mount Horeb, nag-journey po siya. After po nun, God renew His strength, His direction, and His purpose. Kaya po mahalaga yung preparation, yung 40 days. Maging ating Panginoong Yesus, tama po, Jesus fasted before the ministry. Si Jesus, hindi po sila ni-rush sa ministry. Nung pagkababa po ni Jesus, o yung pagka-resurrect ng ating Panginoon, pagka-resurrect niya, hindi niya sinabi, humayo kayo. Tama po? Nagturo po muna siya muli. Hindi po niya minadali. And this is important, mga kapatid. God is more concerned sa ating pong preparation kaysa sa bilis ng ating pong pagmimisyon. Kaya po, inuna po natin yung prayer and fasting. Kaya po, inuna natin yung spiritual readiness to set our hearts right in God. Minsan, gusto po natin ng immediate result sa ating ministry. Minsan, gusto po natin ng immediate result sa ating spiritual life. O kaya minsan, gusto po natin ng immediate result sa mga pinapanalangin po natin sa Panginoon. Tama po? Nung Wednesday po, ang ganda po ng topic, persistent prayer. Mga kapatid, we should be persistent in, not just in praying, not just in fasting, but in preparation. Spiritual preparation always comes before spiritual multiplication. Tandaan po natin yan. Kapag ang iglesia hindi prepared, mga kapatid, kahit na anong hayo po natin, kahit na anong gawin po natin pag-evangelize, kahit anong gawin po natin pag-invite, if we are not prepared, magkakaroon lang po ng backdoor na tinatawag. Magkakaroon lang po ng exit point ang ating church at mawawala rin po yung ating pong mga in-evangelize. Kaya mahalaga, prepared po ang ating mga puso. Application po natin, are we allowing God to prepare us or are we rushing Him? Ngayong taon pong ito, meron po sa atin mga kapatid na nag-commit sa Panginoon, meron din tayong mga ipinangako sa ating pamilya, meron din tayong mga ipinapanalangin, mga goals, nag-goal setting po tayo individually. And as we allow God sa ating pong mga buhay, are we allowing Him to prepare us or minamadali po natin ang Panginoon? Lord, dapat sa buwan na ito binibigyan pa po natin ng kondisyon si Lord. Dapat, Lord, bago ito muna. Kumbaga, binibigyan pa po natin ng ultimatum ang ating Panginoon. Are we grounded in Scripture, prayer, and obedience? Tandaan po natin that preparation is not delay. It is protection. Kaya minsan, sinasabi ng Lord, wait, kasi baka hindi pa po tayo ready, mga kapatid. Amen po ba? Kaya merong preparation, hindi po yan ibig sabihin na nadidelay na tayo. Minsan kasi ang lagi nasa isip po natin, bakit siya nag-grow na? Bakit siya ginagamit na? Bakit siya ganito, ganyan. Baka pine-prepare ka po ng Lord sa mas mabigat pa po na calling niya sa'yo. Kaya dapat maging discerning po tayo pagdating dyan. Number 1 is prepare. Number 2 is trust. God controls the timing, not us. Slide po. Ano pong sabi dyan? God controls the timing. Sabihin niyo po, timing ni Lord. Timing ni Lord yung dapat po nating sundin. Hindi yung timing po natin, mga kapatid. Sabi po ng mga Gawa 1:6-7, nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus. Alam niyo po, itong mga apostol, mga disipulo, magmula pa po sa Old Testament, may mga propesiya na pagdating sa manliligtas, sa Messiah, na kung saan hindi lang siya spiritual restoration, kundi political restoration sa kanila pong bansa. Ang tanong po nila, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? They are pertaining to the physical kingdom. Yung particular na kingdom.
Kaya nga po sabi ko, sakto yung ano mamaya, yung Sunday class, pagdating kay King Herod, pati sa mga Magi. Makikita po natin sa Sunday class mamaya. Sabi ni Jesus po dito, tignan niyo po ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. And this is the principle sa Bible, pagdating sa mga mangyayari sa hinaharap. It is not for us para pa ipilit sa Panginoon at tanungin kung anong araw, anong petsa, kailan siya darating. O kung sa kanilang konteksto, kung kailan niya i-restore yung kingdom ng Israel. Sa ating pong konteksto, minsan tayo po, kailan kaya darating ang Panginoon? Kailan kaya siya muling babalik? Marami na pong nagkamali diyan. Next slide. Core idea, trust replaces curiosity, mga kapatid. It is naturally good to be curious. Tama po. Maging curious po tayo sa mga bagay-bagay. But it should have boundaries, mga kapatid. Alam niyo po, kung titignan po natin yung Deuteronomy 29:29, bakit sinabi ko pong okay maging curious, pero may hangganan yung pagiging curious natin. Lalo tigit pagdating sa mga truths o katotohanan sa Biblia. Buksan po natin yung ating mga Bible. Sige po, sa Deuteronomy 29:29. Isa po ito sa mga una po namin natutunan sa Bible School. Kasi pagtanong ka ng tanong sa propeso, pagtanong ka ng tanong ngayon, sasabihin po sa iyo. Sabi po ng Deuteronomy 29:29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. The secret things belongs to the Lord in English. Ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ang ating mga anak magpakailanman. But those which are revealed to us are for us and for our children forever. May mga sadyang inilihim ang Panginoon. And that should parang stop our curiosity. Lalo tigit sa mga, ang tawag po yung eschatology o yung pagdating po sa study of the end times. Hindi na para sa atin pa para tanungin kung kailan mangyari ito, anong date, anong taon, anong petsa. At yun yung sinasabi po dito ni Jesus, na magtiwala ka. Kung bumalik, kung siya nga ay nabuhay na magmuli, nakita nyo in 40 days, magtiwala ka. Hindi niya po in-affirm, hindi niya rin po, kumbaga sinabi na, oops, mali yan. Kumbaga sinabi niya lang na, subliminally, magtiwala ka. The disciple asked, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? And this is a political question, mga kapatid, not a spiritual one. Ang gusto po nila mangyari, magkaroon ng national freedom during that time because they are under the Roman Empire rule. Political power at yung visible na rule ng ating Panginoon, yun po yung nila yung tinitignan o kumbaga yun po yung inaasam nila na makita. Pero ano sabi ni Lord? Kung ako po hindi nyo na kailangan alamin yung schedule ng Diyos. Hindi na natin kailangan pang alamin. Bakit? Jesus redirects them. Huwag na kayong dun sa mga speculation, dun tayo sa mission. Huwag na dun sa timeline, kundi sa testimony na gagawin nyo. At it was wise, mga kapatid, why? Kung sinabi ng Panginoon sa kanila during that time, sa time po nila, 1st century AD, na babalik po ang Panginoon, babalik ako 2,000 years later. Ano po sa tingin nyo yung magiging character, magiging attitude, perspective ng mga disipulo during that time? Sa tingin nyo po? Baka pagka dito may sinusunog na Kristiyano, dito may pinapalapa sa leon. Alam nila kung kailan babalik si Lord. Sa tingin niyo po, kung yung normal na tao po, normal, saka na lang ako, 2,000. Pagka wala ng pagkapatay na yung hari, o kaya pagka hindi na pinapasunog yung mga Kristiyano, hindi na ginagawang poste ng ilaw, saka na lang. Di ba? Kaya it is for our own benefit din po, mga kapatid, na hindi niya sinabi yung eksaktong araw at oras to cling
dun sa hope na meron yung kanyang pagbabalik, mga kapatid. And at the same time, Jesus did not say that there was to be no restoration of the kingdom to Israel. Hindi niya rin po sinabing hindi mare-restore yung kingdom ng Israel. Alam niyo po, God often refuses to answer when, how long, why now. Alam niyo po, because sabi po nila during the World War II, yung mga naglanding po sa Normandy, sa mga familiar po sa history, ayun po yung D-Day na tinatawag. Yung mga naglanding po doon, hindi po sinabi ng mga commander doon sa mga soldier yung kakaharapin nila. Kung sino po nakapanood ng Saving Private Ryan, mga nakapanood po niyan, hindi, grabe po yung kinaharap po nila doon sa Normandy Beach. Sa Omaha Beach, if I'm not mistaken, grabe po yung kinaharap nila, ang dami pong namatay during that time. Pero kung sinabi po ng commander na 75% sa inyo sa Omaha Beach mamamatay. Sa tingin niyo po ba lalakad po yung mga yon? Baka hindi po mga kapatid So, yung commander, hindi niya po i-reveal lahat, mga kapatid. Because premature information could create fear, cause leaks, and disrupt mission focus. Ang gusto niya po sa mga soldier mag-focus sa mission. Whatever they face. Whatever yung kanilang challenges na kakaharapin. At ganun din po yung gusto po ng ating Panginoon sa atin. Whatever the circumstances, whatever the persecution that we may face, mga kapatid, we focus on the goal. We cling to that hope that is Jesus Christ, mga kapatid. Amen po ba? When it's time to move, move. Ulitin ko po, when it's time to move, move. Amen po ba? At ang sabi po ng Panginoon ngayon, FCC Manila, move. Sabihin niyo po sa katabi niyo, move. O, baka umatras po yan. Matagal na po yung panahon na tayo-tayo lang. Amen po? Tignan niyo po. Alam niyo po, may pangalan lang nga po yung mga upuan natin tama? And nag-uusap po yung mga leaders, mga kapatid. Ang sabi po ng mga leaders, may pangarap po tayo. Ang pangarap po natin, hindi po tayo makulong dito po sa 4 na sulok ng current na bahay sambahan po natin. Meron po tayong building plan, mga kapatid. At sa mga susunod na panahon ay ilalatag po natin yung building fund, yung building pledge, mga kapatid. And I hope na kahit na sa atin po magsimula, sa mga leaders po, sa mga ministry, sa atin po magsimula yung pledge na Lord, ayaw po namin na ganito lang ang iyong bahay-sambahan. Amen po? When God says move, let us move, mga kapatid. Amen? Kaya po, ibubuksan po natin yung building fund, yung mission pledge, mga kapatid, para po sa ating bagong simbahan. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Alam niyo po, ito po ang pangarap po natin sa ating iglesia na dahil tayo po ay lalabas, tayo po ay gagalaw, hindi naman po pwedeng magsiksikan po tayo dito sa loob. Tama po? Kailangan po natin kasabay ng ating paglabas, yung paglabas din po ng ating mga bulsa. Di ba? Paglabas din po dyan sa ating mga bulsa. Are you more concerned with God's schedule than God's assignment? Mas concerned ka ba sa schedule ng Lord, sa timing ni Lord, sa kung kailan siya darating, kung kailan niya ibibigay yung blessing sa'yo, kaysa dun sa pinapagawa niya, mga kapatid? Dapat mas concerned po tayo sa pinapagawa niya. Kung tatanungin ko po kayo isa-isa, kaya niyo po bang sagutin ng malinaw kung anong pinapagawa sa'yo ng Panginoon ngayon 2026? Sa'yo, sa sarili mo. Kaya mo bang sagutin sa akin po ng malinaw kung ano yung direktang pinapagawa sa'yo ng Panginoon? Sa iyong buhay sa loob ng iglesia, sa iyong pamilya. O maging sa iyong trabaho, kaya po ba natin direktang sabihin na ito yung pinapagawa sa akin ng Lord? Sometimes we are more focused on the blessing, we are more focused sa kung ano yung ibibigay sa atin ng Panginoon na nakakalimutan natin na ito pala yung assignment natin for this year. Ito pala yung dapat po natin gawin. Faith means trusting God's timing while
obeying God's calling. Habang ikaw ay nagtitiwala na babalik siya, na babalikan niya tayo, you are obeying yung pagkatawag niya sa iyo. And that is trusting God's timing, not ours, mga kapatid. Number 3, depend. Ano po yung una? Prepare, trust, depend. Depend in the Holy Spirit. He is our power. Sabi po ng mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Next slide po. God's work must be done in God's power. Tandaan po natin yan. Ang ministeryo ng Panginoon, ang kanyang misyon ay kailangan mangyari po sa pamamagitan ng kanyang lakas. Hindi po ng lakas po natin. Kahit gaano pa po tayo karami sa church na ito, kahit gaano pa tayo katalino, kaganda yung estado po natin, marami tayong abilidad, marami tayong talento, if it is not done in God's power, it is nothing, mga kapatid. Nothing po yan. Futile, sabi ng Bible. Useless. It should be in God's power. Tingnan nyo po. But you will receive power. Ano ba yung power? Dunamis po. Marami pong diyan, nagkakamali. Dunamis. Or, diyan po kaya nagkaroon ng word na dynamite. Yung word na dunamis. Pero, ang power po na ito, this is not a parang supernatural, magical, na parang kang wizard sa isang libro. You will receive power. This is not also a political power. Yung binigay po ng Banal na Espiritu sa atin, hindi siya political power, mga kapatid. Hindi rin siya military power. Yung binigay sa atin, hindi siya yung human charisma, yung galing sa pagsasalita, galing sa kumbaga makita ka pa lang parang nahook mo na yung mga tao. Hindi po yun yung binigay niya. Ang binigay niya pong kapangyarihan sa atin, next slide, is boldness. Ano po yun? To preach the gospel, yung tapang, tibay, at katatagan. Tinatlo ko na po yung ibig sabihin ng boldness. Tapang, tibay, at katatagan, mga kapatid. It is very challenging in their time. Sabi ko nga po sa inyo kanina, sila po ay pinapalapa sa leon at ginagawa po silang entertainment during that time. They were being ginagawa po silang poste ng ilaw. Ginagawa silang torch, mga kapatid. But still, binigyan po sila ng Holy Spirit ng boldness na kahit mangyari yon, I am bold to share the gospel. Romans 1:16. Endurance, mga kapatid. Even in the face of sufferings, persecution, and even death, hanggang kailan ka magpapatuloy? At ang best example natin dyan si Paul. Ilang beses po na shipwreck. Tinuklaw ng ahas. Tama po? Hindi nalason. Ginawa po ng mga nandun sa isla na yon. Bago po yun, na-shipwreck po sila eh. Tapos, napunta po sila dun sa isla na yun. Ginawa po ng mga taga-isla na yun. Kumuha po sila ng mga, mga parang handkerchief. Gustong ipunas. Kay Pablo. Sounds familiar po, di ba? Faithfulness. Ipapalapa ka na sa leon, susunugin ka na, pero hanggang saan mo kayang manampalataya kay Lord. Yun yung binigay na ability ng Holy Spirit, yung pagiging faithful mo. Na kahit ang hirap na sumunod, ang hirap ng magpatuloy, you are faithful. And witnessing or witness. Pagpapatotoo na ikaw ay tagasunod ni Kristo. At ito yung sabi nila madaling mag-witness. Madali mag-share ng gospel. O baka sa iba po, mahirap din, di ba po? Pero yung witnessing, iba po yan sa sharing of the gospel. Yung witnessing, mga kapatid, yung sariling buhay mo. Sino ka kapag wala ka na sa loob ng church? Sino ka sa loob ng bahay nyo? Sino ka sa loob ng trabaho mo? Are you witnessing Christ? Sa pamamagitan ng trabaho mo?
Are you witnessing Christ sa pamilya mo? Sa business mo? That is witnessing, mga kapatid. Pagpapatotoo na ikaw ay tagasunod ni Kristo, na ikaw ay nakikita ng liwanag. At ano pong sinasabi dito? Are you relying on skills or on the Spirit? Kahit ikaw na yung pinakamagaling kumanta, sabihin natin, ang boses mo ay boses ni, sino po ba? Celine Dion? Para makikilala po ng lahat. Ikaw na yung pinakamagaling tumugtog ng gitara. Ikaw na yung pinakamagaling mag-preach, pinakamagaling na motivational speaker. Kung wala po yung Espiritu ng Diyos, wala po tayong mapapala. Hayaan nyo lang po sila, nag-worship po sila. Nag-worship po yung mga bata, hayaan nyo lang po. Are you witnessing in your own strength or God's power? Mga kapatid, kung sarili po nating lakas, hindi po natin kaya. Meron pong hangganan yung sarili nating lakas. But yung lakas ng Panginoon, unlimited. Unli po iyan. The Spirit empowers ordinary people to do extraordinary work. Minsan sabi natin, Lord, ito lang ako eh. Ganito lang ako. Paano mo ko gagamitin, Lord? Ito lang natapos ko. Ito lang kaya kong gawin. Pero kapatid, pagdating sa loob ng church, hindi niya tinitignan kung anong estado po natin, kung ano yung kapasidad po natin, pero kung gaano ka-willing yung ating puso magpagamit sa Kanya. Amen po? Natututunan po yan. Yung mga bagay-bagay, pero yung willingness ng heart, binibigay po yan ng Panginoon. And lastly, go. Sabihin niyo po, go. Ano po ulit? Prepare, trust, depend, go. Napakadali pong alalahanin po, di ba? Prepare, trust, depend. Saka pa lamang po yung go. The ascension sends us into mission. Next slide. Malapit na po tayo matapos. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila ay nakatipid sa langit at siya ay iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Biglang may lumitaw po sa kanila, dalawang lalaki nakaputi. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya. Nung pag-akyat po nila ni Jesus sa langit, yung ascension po na tinatawag, ganyan lang po sila. Kumbaga sa atin, ano pong nakatanghod, di ba? Parang, tama ba yung word na yun? Nakatanghod, nakatingala lang, nakaganon lang po. Siguro, mesmerize, na nakita po nila, talagang umakit sa langit si Jesus. Literal po ito, literal na umakit sa langit. May, kumbaga, nakaganon lang sila. Di nila alam, di nila namalayan. May dalawang lalaki na. Yung scholars, ang sabi po nila, angel of the Lord po yun. Yung dalawang nakaputing lalaki na yun. Pinalalahanan po sila. Siguro kung ako, uy, ba't nakatangod pa rin kayo dyan? Tara na, mag-mission na, di ba? Kumbaga ganon. Kumbaga, sabi po dyan, itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya. Binigyan po sila ng hope. Nakita niyo po? Yung last verse, last na sentence, binigyan sila ng hope. Yung nakita niyong umakyat, babalik yan. Pero, may pinapagawa siya sa inyo. Tama? May pinapagawa po, di ba? At ang idea po dyan is hope should produce action. Binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Pangako na babalik siya. Pero hindi po ibig sabihin nun na para tayo yung mga disciple during that time na nakatingala, nakatunganga, nakatanghod. Kundi tayo po ay umaksyon. The ascension is not unending. It is commissioning. The moment na si Jesus ay umakyat sa langit, tayo po ay kinomission niya. Ang church ay kinomission niya. At ang mission niya is to preach the gospel. At hindi lang po preaching the gospel, discipleship din po, mga kapatid. Lagi pong magkasama yan. But until He returns, the church has work to do. Ano pong ibig sabihin yan? Sabi ng mga anghel, nung dalawang lalaki, anghel po yun yung dalawang nakaputing lalaki. Okay po, anghel po yun, bigla na lang nag-appear Jesus will return physically.
Physical pong babalik ang Panginoon. Kung paano po siya umakyat sa langit, ganon din po yung pagbaba niya. Kung paanong nakita po siya physically nila Tomas at ng mga disipulo at ng ilang mga mananampalataya, ganon din po yung kanyang pagbabalik. Babalik po siya visibly, makikita po siya. Makikita po natin siyang babalik. And Jesus will return victoriously. But, mga kapatid, tayo pong naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hindi po ibig sabihin nun na wala po tayong gagawin. Sabi po ng Isaiah 40:31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Yung mga tunay pong naghihintay sa ating Panginoon, their strength will be renewed. Why? Because may pinapagawa sa kanila ang Panginoon. Bakit i-renew yung strength kung hindi siya madideplete, kung hindi siya nauubos? Yung mga binibigyan lang or nire-renew yung strength, yung patuloy na ginagamit yung kalakasan ng Lord sa mga work na binigay sa kanila ng Panginoon. Amen? Kaya po, ang tanong po sa atin, sa ating application, are you watching or are you working? Kagaya ba tayong initial reaction ng mga disciples? Nakatingala at nanonood lang? Are we watching or are we working? Mga kapatid, dito po sa ating iglesia, tayo po ba ay yung mga siginood lang po sa pastor na nagpe-preach? O tayo po ay gumagalaw sa iglesia? Sapat na po yung mga nagdaang taon para sabihin na we are watching. But right now, we should work. And when we say work is serving. Serve God. Are we waiting? Tayo po ba ay naghihintay lang sa pagbabalik ng Panginoon? Tayo po ba ay naghihintay lang sa blessing ng Panginoon? Tayo po ba ay naghihintay lang sa gagawin ni Lord sa buhay po natin? Or are we witnessing? Kagaya po ng tanong ko kanina, sino po tayo sa loob ng ating mga sariling tahanan? Sino po tayo sa loob ng eskwelahan? Sa loob ng paaralan, sa loob ng ating mga company, mga trabaho, o maging ng ating mga businesses, are we still witnessing Christ? Nakikita pa rin po ba si Kristo sa atin? Sa ating pagtatrabaho, sa ating pag-aaral, sa ating pamayanan o community, or sa ating sariling bahay? Are we witnessing Christ? The hope of Christ's return should motivate faithful service today. Sabi po dito, if we are really faithful, or if we are really hoping that Christ will return, mas matindi po yung paglilingkod na gagawin natin sa Kanya. And for our conclusion, mga kapatid, before we end, tandaan po natin, prepare, trust, depend, and go. Ulitin nga po natin, 1, 2, 3, go. Prepare, trust, depend, go. Ayan po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung paanong nasa waiting season yung mga apostles during the Acts chapter 1 verse 1 to 11. Ang sabi ng Lord sa ating iglesia, let us prepare, let us trust, let us depend. And then we will go, mga kapatid. For our conclusion, let us not be a church that only looks up to heaven, but a church that moves forward on earth. Empowered by the Spirit, faithful to the mission, and expectant of Christ's return. Yan po ang ating goal as a church this 2026. A church that moves forward here on earth, empowered by the Spirit, mga kapatid. So isa lamang po, ang iiwan ko po sa inyo, nawa lahat po tayo ganito ang sabihin sa Panginoon ngayon 2026. Lord, here we are, send us. Amen po? Natutuwa po ako, may mga leaders na nagsasabi nung pagkasabi ko po na ikaw magde-devotion yan. Sabi mo, Pastor, bawal humindi eh. Hindi naman po ako yung nagsabi noon, mga kapatid. Yung Bible naman. Yung pagkakita ni Isaiah, pinakita sa kanya yung glory ng Lord. Sinong gagawa, sinong magkakalat ng salita ko. Ang sabi ni Isaiah, Lord, here I am, send me. Nakita niya yung glory ng Lord. Ang sabi niya, Lord, here I am, send me. Tayo po mga kapatid, sana ito rin po yung maging laman ng ating puso natin.
Lord, here we are. Send us. Amen po ba? Pwede po ba natin sabihin ito? 1, 2, 3, go. Pag si Lord nakarinig niya, parang hindi kumbinsido po, mga kapatid. Lord, here we are. Parang nagtatanong po tayo, Lord, pwede ba mag-back out? Sige po, 1, 2, 3, go! Lord, here we are. Send us. Ayun, praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon.